Pinaimbestigahan ni Senadora Risa Ontiveros ang mga alegasyon ng human trafficking, sexual abuse at child abuse sa loob ng Kingdom of Jesus Christ at sa pastor nitong si Apollo Kibuloy. May pinakita pa ang senadora na video testimony ng ilan daw dating miyembro na magpapatunay sa mga bintang. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Kaya nabuo yung loob ko na iharap. Sa isang press conference kaninang umaga, ipinresenta ni Senadora Risa Ontiveros ang video testimony ng dalawang dating miyembro na nakaranas ng pang-aabuso mula sa grupong Kingdom of Jesus Christ. Si Arlene Stone, 15 anyos nang mapasok sa religious group at bilang bahagi ng kanilang pananampalataya ay kaakibat daw nito ang pagseserbisyo. Kaya mula Davao, dinala siya patungong Maynila para magbenta ng puto at kutsinta. Bukod sa paglalako, sa pilitan din silang pinagpalimos at para raw marami ang magbigay, kailangan pa raw nilang manin lang ng mga tao. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. At oras na hindi niya maabot ang itinakdang kota, ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Ayon naman kay Senadora Ontiveros, may iba't ibang level pa raw ng mga recruit ng Kingdom of Jesus Christ. Hiwalay daw dyan ang inner circle ng pastoral. Ang mga miyembro nito, kadalasan ginagawang katulong, alalay at kung minsan, tagapaligo pa ng pastor. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. Ang mga pinakamalapit namang pastoral, ang toka umano ay mga sexual na gawain para kay Kibuloy. So yan yung mayroong innermost circle pa na tinatawag at sila daw ay inoobligang magkaroon ng sexual relations kay Kibuloy. Bukod po doon, meron kaming at least isa pang victim survivor, menor de edad, na nagbigay ng testimonya sa amin na pati siya pinarender ng sexual services kay Kibuloy. Una kasi, pinipilusit niya lahat. Si alias Jackson, 1999 pa raw nang ma-recruit sa Kingdom of Jesus Christ kasama ang ibang teenager. Gaya ni Arlene, pinilit din daw silang manlimos. Sampal at paamalo din daw ang inabot niya nang hindi siya makarimit ng sapat na pera. Bapa ka talaga. Alam mo yung ganito kakapal na, yung parang paddle na pinapakita doon sa mga ising. Maliit lang doon ng kunti, tapos makapal lang doon ng kunti. Doon po pinapalo sa amin. Nakatanggap naman daw ng patunay ang opisina ni Senator Ontiveros sa nagsasabing ang mga pang-aabusong gaya nito nangyayari hanggang sa ngayon. Kaya sa pamamagitan ng resolusyong inihain niya, magsasagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Women and Children kung saan haharap pa daw ang ilan sa mga nagrereklamo laban kay Apollo Kibuloy. Batid ni Ontiveros na marami sa mga biktima ang natatakot, lalo't sinasabi na may kapit sa gobyerno si Kibuloy. Kung si Senyor Aguila naaresto dahil sa tindi ng mga testimonya at ebidensya ng child abuse at human suffering, human trafficking, naniniwala akong hindi malayong mangyari rin yan kay Kibuloy. Malakas daw si Kibuloy sa gobyerno at mga politiko. Kaya daw nila itong ipagsawalang bahala. Hindi ako naniniwala dyan. Nakatakdang sumulat si Ontiveros sa Department of Justice para hilingin na maglabas ng lookout bulletin order para maharang sa pag-alis ng bansa ang pastor. Hindi masama kung makipag-ugnayan ng DOJ at NBI sa counterpart nila sa US para masigurong hindi makatakas sa kamay ng batas o ng hustisya si Kibuloy. Kung di na raw umabot ang pagdinig ng Senado ngayong taon, sisikapin daw nila Ontiveros na maisagawa ito sa Enero. Kabilang din sa gustong paimbestiga ni Ontiveros ay ang yaman ni Kibuloy. Ayon naman sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio, panlilin lang at panggigipit lang sa pastor ang mga aligasyon laban kay Kibuloy. Ito ay bahagi ng pattern ng panggigipit, panghaharas sa SMNI at sa mga kawani nito sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Kibuloy. Nag-umpisa po yan doon sa
pananakot na babawiin ang prangkisa ng SMNI, yung pagkakontempt at pagkakulong kina Yusek Badoy at saka kay Ka Eric Celis. Kinwestiyon din ni Topacio ang kredibilidad ni Ontiveros, lalo't may aligasyon daw sa senador noong 2017 hearing sa pinatay na si Kian de los Santos na kinuha lang daw ang mga testigo. Hindi naman masabi ni Topacio kung dadalo o hindi si Kibuloy sa pagdinig ng Senado at tila ba selective daw o pinipili lang ang concern sa kababaihan ni Ontiveros. Sa tanong naman tungkol sa mga aligasyon laban kay Kibuloy, It's not for me to confirm or deny. Kasi yan po is a matter for the courts to decide. And right now, hamon naman ni Topacio kay Ontiveros, meron na po yung kaso sa Amerika, hindi pa nga po nalilitis eh. Pagkatapos, yung sasabihin ni Senator Riz Ontiveros sa kanyang privilege speech, para bang na-convict na. Kung tingin mo, matibay ang iyong mga testigo, makatotohanan ang sinasabi nila, bakit hindi mo dalhin sa hukuman kung saan patas ang laban, may due process. wala pang sagot si Ontiveros tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.